Welcome po sa Word of God Daily Gospel. Na ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media kamukha po ng Facebook Live. Maraming salamat sa Panginoon. Ngayon po ay December 23, 2025 at ang Tuesday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkaing spiritual. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo manalangin sa Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na ipinagkakaloob mo, Lord. Kung kami patuloy na manalangin, magpuri, magpasalamat, lumapit sa habag ng iyong pagpapatawad, Panginoon. Lord, marami pong salamat sapagkat sa araw na ito, ang mga lakas na ginamit namin, mga biyayang pinagkaloob mo, ay tunay ngang galing sa iyong kabutihan. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at humihingi po kami ng paglilinis, Panginoon. Panginoon, patawarin po kami sa mga nagawa naming pagkukulang sa iyo, sa mga pagkakataong naging mahina po kami, Panginoon. Linisip mo po ang aming puso upang sa ganun, Lord, kahit bagya man lamang, ay mabigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang mensahe ng mabuting balita sa araw na ito. Patuloy kang kumilos sa mga susunod na minuto. Pususin mo na banal na espiritu ang lingkod. Bigyan mo ako ng kababaang loob at ikaw ang marinig namin ang iyong tinig sa mabuting balita. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa Word of God Daily Gospel muli. Ngayon po ay December 23, 2025. And ito din na po natin ang mabuting balita, pagbasa nito mula kay San Lucas. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth. At nagluwas siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nagigilak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumulo sila sa pagtutuli ng sanggol, sa karyasan na ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, huwag na ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man lang sa inyong mga kamag-anak na may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinutyan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niya itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito. Huwag ang kanyang pangalan at nagmangha silang lahat pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pa't naging usap-usapan? Sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay nito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano na kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. So, alam po nyo, no, pang ilang araw na ba ng simbang gabi? Pang 8 na yata, no? And, masasabi natin na ang Panginoon ay napakabuti. Sa oras na ito, ang pagbasa natin ay nagmula kay San Lucas, chapter 1, verses 57 to 66. At ito tungkol sa isinilang si Jesus. Isinilang si Juan Bautista. Mga Jesus na sa isip ko eh. Okay. So, dumating na yung pagkakataon na, yan na, dumating na yung tamang araw na isinilang na si Juan Bautista ng kanyang inang si Elizabeth. At syempre, ang kaugalian kasi noon, panahon nila Juan Bautista, no, na
kapag nagkaroon sila ng anak, lalo sa lalaki, kailangan kasunod sa pangalan ng tatay. So, kung Juan ang pangalan ng tatay, dapat Juan din yung pangalan ng baby. Kaso kakaiba kay Juan Bautista. Imbis na ang ipangalan ay Zacarias, kasi nga ang tatay ni Juan Bautista ay ang pangalan ay Zacarias. Hindi Zacarias ang ipinangalan, kundi Juan. Juan. So, medyo kakaiba, no? Naiba yung trend nila, no? Anyway, dahil dun sa pagkakabanggit ng pangalan ng baby na Juan dapat, nakapagsalita si Zacarias. Kasi may ilang panahon din siyang napipi at nabingi dahil sa hindi siya agad naniwala dun sa balita ng anghel na magbubuntis yung kanyang asawa. So, syempre, nung hindi pa pinapanganak si Juan Bautista, excited ng mga tao. Magalaman tayo na pag may mga baby na ipapanganak pa lang, excited tayo kung ano ba yung tsura. Kumbaga, nandun yung excitement. So, ganun ang naramdaman ng mga tao, ng mga kakilala nila, ng mga magulang ni San Juan. Pero, yun nga, yung excitement na yun, napalitan yun ng takot. Kasi sabi dito sa mabuting balita, natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay ang dapat naging usap-usapan sa buong kabululan ng Judea mga bagay na ito. Kasi, parang parang kakaiba na dati hindi makapagsalita yung tatay, bingi, tapos biglang nung nagtanong ano ba ipapangalan natin doon sa baby, nung sinabi nga, sige Zacarias, biglang nagsalita, biglang nagkaroon ng boses, yung tatay at sinabi hindi, Juan, ang ipapangalan natin dyan. So, alam nyo, sa panahon natin ngayon, meron tayong mga tinatawag ng mga marites, na ibig sabihin ay mga chismosa, mga pinag-uusapan ng buhay na may buhay. Sa panahon pala ni Kristo, may ganun na, no? Na, imbis na maging masaya sila, na yun nga, magkakaroon ng baby yung dalawang matanda na, no? Napakatanda na kasi ni Zacarias at ni Elizabeth talagang isang himala na ang magkaanak pa sila. Imbis na magpasalamat tong mga tao na to, karoon pa sila ng takot. Bakit ganun nangyari? Kakaiba yata to. Na parang sa panahon natin ngayon, masasabi natin na may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na imbis na magpasalamat tayo, nagrereklamo tayo, natatakot tayo, nagwa-wonder tayo kung bakit ganun na nangyari. Pero ang gusto ng Panginoon is, ang mga bagay na meron tayo, merong biyaya Kung minsan, naisip natin na parang, ano ba yung meron ako ngayon? Ano ba ibinigay sa akin ng Diyos? Na kung minsan, imbis na nakikita natin yung pagpapasalamat, nakakapagsalita pa tayo ng hindi maganda. Na kung minsan, naichismis pa natin sa ibang tao, tapos ang nangyayari, minsan tayo na chinichismis natin yung iba, sinasabihan natin ng ganito, ng ganyan, which is hindi dapat. Dapat kapag meron tayong manak na naririnig na nagiging magandang nangyayari sa ating kapwa, dapat masaya tayo para sa kanila. Alisin natin yung inggit, alisin natin yung, alam mo kasi di ba minsan may mga tao na kapag nakikita nila umaasenso yung kanilang kapitbahay, kamag-anak, kakilala, imbis na matuwa sila, para silang naiinggit. Tapos para pa silang nagsasalita ng hindi maganda doon sa tao. Ang Panginoon, ang gusto ng Diyos, lagi tayo magpasalamat sa Kanya. Kapag nakakita tayo ng mga taong maasenso, magpasalamat tayo sa Diyos kasi maasenso sila. Hindi yung naging parang tayo, ang palaya na naiinggit, nalulungkot. Hindi mo ba? So, si Zacarias kasi, yung mga panahon na hindi siya nakapagsalita at nabingi siya, nagkaroon siya ng time na magkaroon ng reflections kung ano ba yung mga nangyayari. At yun nga, nangyari yung kalooban ng Diyos na siya yung maging tatay at si Elizabeth na asawa niya ang maging ina ni Juan Bautista. So si Juan Bautista ay isang malaking regalo mula sa Diyos. Isa siyang dakilang propeta
na nauna lamang sa Panginoong Jesus. Kasi sa mga panahon na siya lumaki na, talagang nakilala siya bilang propeta, nagbibinyag, nagbabautismo sa tubig. Pero di ba siya yung maghahanda ng dadaanan ng ating Panginoong Jesus. At inaamin niya na mas dakila meron siyang humility na kahit na yung panyapak ni Kristo, hindi siya karapat-dapat na dalhin. So, sa ating buhay, minsan marami tayong mga oras na sinasayang sa pagkikwentuhan ng mga walang kakwentang-kwentang bagay. Sana kung maging marites tayo, imarites na lang natin si Kristo. Ikwento na lang natin sa kapitbahay natin na, ay, si Kristo, ganito ang ginawa sa buhay ko. Nandahil sa Panginoong Jesus, nandahil sa pagbabalik loob ko sa Kanya, nakaiwas ako sa kasalanan. Hindi ba? Mas maganda siguro kung yun ang minamarites natin sa ating kapwa Kasi magiging form yun ng pagpapalaganap ng mabuting balita. At magiging form yun ng pagtupad ng ating misyon sa Diyos na ipalaganap ang mabuting balita. Upang sa ganun, lagi natin mauunawaan na ang Diyos gumagawa din talaga ng himalayan sa atin, sa ibang tao. Pero ang pinakapunto dyan, tayo'y manalig, magtiwala sa Diyos na walang imposible sa Panginoon. Amen. Upang sa ganon, hindi tayo nakakapag-isip ng masama sa ating kapwa, hindi tayo nakakapagsabi ng masama sa ating kapwa. Amen. Kasi ang pagdating ni Juan Bautista, ang pagpapanganak sa kanya, ng panganganak sa kanya, ay isa talagang mabuting balita simula ng ating kaligtasan. Kaya nawa, kapag nakakabalita tayo ng mga dakilang nangyayari sa ating kapwa, yung ating kapitbahay na dating lasinggero, babaero, masama ugali, nagbago, dapat imarites sila. Kung imamarites natin sila, yun nag-glorify ang Diyos. Hindi yung nakikita na nga nating nag-aaway yung mag-asawa na kapitbahay natin, tapos magchichismisan tayo. Yung lumalabas sa salita natin, sa bibig natin, hindi nabibigyan ng papuri ang Panginoon. Dapat, ang gusto ng Diyos, ano man ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon. Yung mga lumalabas sa ating bibig, nag-glorify ang Diyos. Kung maging marites man tayo, i-chismis natin ang Panginoon. Upang sa ganun, malaman ng ating kapitbahay na ito ang magagawa ni Kristo sa ating buhay. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala po sa amin na ikaw talaga ang dapat namin pinagmamalaki, pinag-uusapan, nang iyong mabuting balita dapat ang nagba-viral sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng misyon, una sa lahat kung bakit mo kami binuhay, to glorify you, O Lord, to serve you, O Lord. Patuloy kong panalangin sa mga taong nahihinang kalooban, mga taong nasa karamdaman. Panginoon, ang kagalingan mo hindi lang pisikal, kundi spiritual. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulo sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming pong salamat. Muli ang Panginoon ang ating pinakinggan sa mensahe niya sa mabuting balita sa araw na ito. At kung pakishare na lang po ang gospel today para sa pagsunod po natin sa Great Commission, ang pagpapalaganap ng mabuting balita. At kung ipagkakaloob ni Lord ang December 24, 2025, Wednesday Gospel, muli sama-sama po tayong magnilay ng salita ng Diyos bilang pagkaing espiritual. To God be the glory.